Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Nangyari ito noong 1975, 20 taong gulang pa lamang si Harold noon. Isang pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan dahil pagkatapos ng delubyo ay nagbigay ito ng swerte sa kanila magpasa hanggang sa kasalukuyan. Kasama niya lagi noon ang nakakabata niyang kapatid na si Rodel na nasa edad na 10. Sa isang probinsya sa Capiz, sila naninirahan. Magsisimula ang kwento sa kung kailan nila pinangarap na magkapatid na magkaroon ng bertud o agimat. Rodel, ano kaya ang pakiramdam ng may agimat no? Biglang tanong ni Harold sa kapatid. Bakit mo naman po naisip ang bagay na yan ha, kuya? Harold, hay nako, iutot mo na nga lang yan. Balagbag namang sagot ni Rodel sa kanya. Para magawa nating iligtas ang mga taong ginugulo ng mga halimaw, ayaw mo bang maging bayani? Pagpupumilit ni Harold. Hay naku kuya Harold, ang bayani nasa ilalim na ng lupa. Ayaw ko pang mamatay no? Saka hikaos na nga tayo sa buhay, simula nang iwan tayo ni na inay at itay, yan pa ang nasa isip mo. Agimat, kakamot-kamot sa ulong sad ng bata. Bunso, hindi mo ako naiintindihan eh. Wika ulit ni Harold sa kapatid. Ang mabuti pa kuya ay lumarga na tayo. Baka sakaling makarami tayo nang makapag-ulam naman tayo ng masarap-sarap. Sambit naman ni Rodel na nauna nang tumayo sa kahumawak sa hawakan ng kanilang kariton. Kakamot, kamot na lamang sa ulo ang nakangiting si Harold na sumunod sa kanyang bunsong kapatid. Madaling araw pa lamang ay lumabas na sila ng bahay para maghanap ng mga pwedeng maibenta sa suki nilang junk shop. Nakasanayan na nila ang ganoong pamumuhay. Kapag napupuno na ang kanilang kariton, ay saka pa lamang nila ito ibebenta. Manananghalian muna sila, pagkatapos ay muli na naman silang mangangalakal para may pambili ng kanilang hapunan, barya. Lang ang kanilang kinikita na sapat lamang sa pang-araw-araw nilang gastusin. Isang gabi, habang pauwi sila, ay hindi nila inaasahang marinig ang isang kakaibang kaluskos na noon lamang nila naramdaman. Nagkatinginan silang magkapatid sa kamarahang naglakad. Subalit dala ng pagkabigla ng bigla na lamang lumabas ang isang maitim na nilalang. Mabalahibo ang katawan na may nanlilisik na mga mata, ay halos mahulog ang kanilang puso sa lupa, dala ng labis na hilakbo. Kumaripas ng takbo ang magkapatid. Maski hindi na nila alam kung saang direksyon sila papunta, basta ang importante ay matakasan nila ang nilalang na, sa palagay nila, ay hinahabol sila nito. Kuya Harold, hintay, naiiyak. Natawag ni Rodel sa nakatatanda niyang kapatid. Halika, sumampa ka sa likod ko, dali. Saad naman ng binata. Hindi alintana ni Harold ang pagod dahil sa pinaghalu-halo niyang emosyon. Nariyan yung pagod, kaba, takot at pag-aalala sa batang kapatid para sa kanilang kaligtasan. Hindi tuloy nila namalayan na nakarating na sila sa isang gubat na malapit sa ilog na iniilagan ng karamihan. May kwento-kwento kasing sa ilog na iyon ay may dambuhalang buwayang nakabantay at ang sinumang makakabulabog sa nasabing hayop ay hindi na makakabalik pa ng buhay. Tagaktak ang pawis na napaupo si Harold sa may batuhan sa gilid ng ilog. Gamit ang dalawang palad ay kaagad siyang dumakot ng tubig sa kaininom. Pagkatapos niya ay pinainom din niya si Rodel. Maya-maya pa, nakarinig sila ng magkaibang angil. Animoy isang mabangis na nilalang at hayop ang mga iyon. Muling binuhat ni Harold ang kapatid sa kadinala sa talahiban para magtago. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nakita ulit nila ang maitim na nilalang na humahabol sa kanila, pero ang mga mata nito ay nakapako sa gilid ng ilog. Halos mapasigaw si Rodel dahil sa sumunod nilang nakita. Mabuti na lamang at naagapan ito ni Harold dahil mabilis niyang tinakpan ng kanyang isang kamay ang bibig ng kapatid. Umahon kasi mula roon ang napakalaking itim na buwaya. Tila ba sa pagitan ng aswang at ng dambuhalang buwaya ay may mangyayaring sagupaan.
Hindi nga sila nagkamali. Umalulong muna ang aswang saka ito sumugod. Hindi naman nagpatinag ang buwaya. Malakas nitong iwinasiwas ang malaki nitong buntot sa aswang, pero nakailag ito. Dahil sa sadyang alisto at maliksi ang ganitong nilalang, ay nagawa niyang makakapit sa malaking buntot ng buwaya sa kanya ito malakas na kinagat. Pero dahil sa makapal na balat ng buwaya ay bigo ang aswang na lapain ito. Bahagya lamang itong nasaktan, pero sapat na iyon para ito ay magwala. Mas malakas na ang ginawang pagwasiwas ng buwaya sa kanyang buntot, at sa huli ay nakabitiw ang aswang na bumalandra pa sa katawan ng isang punong kahoy. Dahil sa lakas, ay tila nabalian ito ng buto sa katawan, dahilan para hindi ito makatayo. Dali-dali namang gumapang ang buwaya palapit sa kanya. At gamit ang isa nitong paa ay inapakan niya ang aswang, at nang makasiguro ang hayop na wala ng laban ang kanyang kalaban, ay sa kanya ito kinain. Sa tibay ng ngipin ng buwaya ay nagkanda-pira-piraso ang aswang at ang iba nitong laman ay tumulo sa lupa. Mas lalo namang nakaramdam ng takot ang batang si Rodel. Pero mas humigpit naman ang pagkakatakip ng kamay ng kapatid niyang si Harold sa kanyang bibig. Pagkatapos lantakan ng buwaya ang aswang, ay gumapang ulit ito, pero papunta sa masukal na parte ng talahiban. Mabuti na lamang at hindi ang kinaroroonan ng magkapatid ang pinuntahan nito. Nakiramdam muna sila ng mabuti sa paligid. Wala nang kaluskos na maririnig. Sinabihan muna ni Harold ang bunsong kapatid na huwag gumawa ng ingay bago kapag nakalabas na sila sa talahiban. Tumango naman ang bata, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Marahan silang naglakad palayo roon, pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil nakaapak si Harold ng isang madulas na bato, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Rodel kuya, aksidenteng sigaw ng bata at dahil doon ay naalarma si Harold. Pasaway na bata ka. Bakit ka sumigaw? Halika na dali. Kaagad na hinawakan ng binata sa kamay ang kapatid, saka sila kumaripas ng takbo. Nagsumiksik ulit sila sa matatayong na talahib para doon magkuble. Halos hindi na sila huminga pa dahil sa takot nilang makalikha ng ingay. Dinig na dinig kasi nila ang mga kaluskos ng buwaya na lumabas sa pinagtataguan nito dahil sa pagkabulabog. Paglingon naman ni Rodel sa bandang kanan ay may naaninag siyang tila isang kakaibang liwanag. Kinalabit niya ang kanyang kapatid saka niya ito itinuro. Nagkaroon din ng kuryosidad si Harold sa kung anong liwanag na yon. Ano kuya, puntahan natin. Sa palagay ko nasa tubig na ang buwaya sa mga sandaling ito kaya pwede na tayong maglakad. Ako nga rin gusto kong malaman kung ano ang kumikinang na bagay na iyon. Kung tama ang hinala ko na isa iyong ginto na binabantayan ng dambuhalang buwaya, baka yun na ang paraan para yumaman tayo. O sige bunso, tara na habang wala pa yung buwaya. Napakaingat ng bawat nilang galaw. Tinanggal na din nila ang kanilang mga tsinelas para makasiguradong hindi sila makakagawa ng ingay. Hanggang sa narating nila ang kinaroroonan ng kakaibang liwanag, nagkatinginan ang magkapatid dahil mula sa malaking butas sa lupa na nagmistulang kuweba na tila pinaglulunggaan ng malaking buwaya, nagmumula ang makinang na liwanag. Pupuntahan na sana nila ito, pero dahil sa mga kaluskos na kanilang narinig, ay muli silang napaatras at nagtago. Tinitiyak kasi nilang pabalik na ang dambuhalang buwaya sa lungga nito. Kahit na anong mangyari, ay kailangan nating makuha ang kakaibang bagay na iyon bunso. Kuya Harold, paano naman po natin gagawin iyon? Masyadong bantay sarado ng malaking buwaya ang kanyang lungga Ako ang bahala. May naisip akong plano. Basta kapag lumabas na ako rito, sikapin mong makuha ang bagay na yon ha. Tandaan mo, mabilisan lamang dapat ang gagawin natin para hindi tayo malapa ng buwayang iyon. Sige na, ihanda mo na ang sarili mo. Anya sa kapatid. Natatakot po ako kuya, pero sige po, nakahanda na po ako. Tugon naman ng bata. Pagtango ni Harold sa nakababatang kapatid ay lumabas na nga ito sa kanilang pinagtataguan. Pumunta siya sa ilog sa kalumangoy papunta sa kabila.
At nang makarating siya roon, ay gumawa siya ng malakas na pagsigaw. Muli namang mabulabog ang buwaya dahil sa narinig, kaya mabilis itong lumabas sa kanyang lungga. Sa kahinabol nito ang binata. Nang makalusong sa tubig ang buwaya ay dali-dali na ding lumabas si Rodel sa kapatakbong pumunta sa malaking butas. Pagdating niya roon ay namangha siya dahil sa nakita. Isang maliit na hugis itlog na bato ang pinagmumula ng kakaibang liwanag. Kaagad niya itong nilapitan saka dinampot. Si Harold naman ay kumaripas ng takbo, subalit natigilan din siya nang bumalik ang buwaya sa tubig. Alam niyang babalik na ito sa pinaglulunggaan kaya naman hindi niya naiwasang mag-alala para sa kaligtasan ni Rodel. Hindi maaari ito. Hoy buwaya, halika rito. Ako ang habulin mo. Hamon niya rito pero hindi na siya binalikan pa ng buwaya bagkus mabilis itong nakarating sa kabilang pampang ng ilog saka gumapang ng mabilis. Lalabas na sana si Rodel sa butas nang marinig ulit niya ang mga kaluskos ng buwaya. Nahintakutan. Siya lalong-lalo na nang makita niya ang nguso nito sa labasan. Kuya Harold! Tulong! Sigaw niya dahil palapit na ang buwaya sa kanyang kinatatayuan. Pero dahil sa nasukol na siya, ay wala na siyang ibang ginawa pa kung hindi ang umiyak dahil sa takot at ipikit ang mga mata para hintayin ang kanyang kamatayan. Subalit tumagal na ng mahigit 1 minuto ang paghihintay ni Rodel pero wala pa ring nangyayaring masama sa kanya. Marahan niyang idinilat ang mga mata at ganun na lamang ang kanyang pagkagulat sapagkat nasa harapan niya ang buwaya na nakadapa at tila na maamong hayop na nakatingin ito sa kanya. Naguguluhan ang bata sa mga nangyayari pero nilakasan pa rin niya ang loob. Marahan niyang iniangat ang isa niyang kamay sa kasinubukang hinawakan ang buwaya sa mukha. Kinakawag-kawag naman nito ang buntot na tila isang asong natutuwa sa kanyang amo. Rodel! Rodel! Sigaw naman ni Harold mula sa labas na halata sa boses na umiiyak ito dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kapatid. Sasagot pa sana si Rodel pero bigla na lamang tumayo ang buwaya sa lumabas ng lungga. Pumaling ito kay Harold na kaagad niyang sinugod. Tigil! Sigaw niya. Automatiko namang lumingon ang buwaya sa kanya sa kamarahang naglakad. Para bang takot ito sa bata kaya lahat ng sinasabi nito sa kanya ay kaagad nitong sinusunod. Bumilib naman si Harold na kaagad nawala ang takot ang pagdadalamhati dahil sa ginawa ng kapatid. Napansin din nito ang kumikinang sa nakasarang palad ni Rodel. Iyan na ba iyon, Rodel? Opo kuya. Hugis itlog na bato pero kumikinang. Wala naman akong makitang lagayan ng baterya. Sambit ni Rodel na may katanungan sa kapatid. Hindi kaya isa iyang mutya. Tugon naman ni Harold. Napaisip si Rodel, may punto ang kanyang kuya Harold dahil nang mahawakan niya ang kakaibang bagay na iyon, ay doon pa lang din nagsimula na sundin siya ng dambuhalang buwaya. Hinala niya tuloy na isa iyong mutya ng buwaya. Para makasigurado ay lumapit ang bata sa nakadapang buwaya sa kanya ito muling hinawakan. Sinubukan pa niyang ipasok ang isa nitong kamay sa bunganga ng buwaya pero hindi siya nito kinakagat. Dahil doon ay mas lumakas ang kutob ng magkapatid na isang ang mutya ang hawak ni Rodel. Rodel, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi Yaya ni Harold sa nakababatang kapatid. Sige po kuya, magpapaalam lang ako sa kanya. Tugon naman, ni Rodel na ang tinutukoy ay ang buwaya. Masinsinan itong nagpaalam. Nagawa pa niya itong halikan sa mukha at ang buwaya naman ay bahagyang pumatak ang luha sa mga mata. Ibig sabihin lang nun na malulungkot siya sa pag-alis ni Rodel pero malugod pa rin sila nitong pinaalis. Nang malakayo sila sa lugar ay bigla na lamang uminit ang hawak na bato ni Rodel. Nabitawan niya ito pero imbes na mahulog sa lupa ay iba ang nangyari. Lumutang ito sa ere saka dumapo sa ulo ng bata. Walang ano-ano'y bigla na lamang itong lumubog. Dahil doon ay napasigaw ng malakas si Rodel. Dala ng pag-aalala ay niyakap siya ni Harold. Pero pagkatapos nitong pakawalan ang napakalakas niyang sigaw, ay nawalan siya ng malay.
Maski anong alog at paggising ni Harold sa kapatid, ay hindi na ito nagkaroon pa ng malay, kaya napagpasyahan na lamang niyang buhatin ang kapatid para iuwi. Sa kanilang bahay, nagising si Rodel na napabalikwas sa higaan. Isinisigaw nito ang pangalan ng nakatatandang kapatid na si Harold. Kaagad namang pinuntahan ng binata ang batang kapatid dahil sa pagkabigla. Dito ikwinento ni Rodel ang napanaginipan niya patungkol sa masama niyang pangitain sa mangyayari sa hinaharap. Ayon sa kanya ay may mangyayaring masama SS kanyang Kuya Harold laban sa mga aswang. Sa hinaharap ay mapuputol ang isang paa ng kanyang kuya at siya naman ay magiging lumpo. Gusto pa sana niyang malaman ang ibang mga mangyayari sa kanilang magkapatid. Pero ginising na siya ng kanyang takot, kaya siya napasigaw. Nasa murang isipan, palamang kasi siya kaya hindi pa niya kaya ang mga ganoong kabrutal na kaganapan maski sa panaginip pa iyon. Tahan na. Walang mangyayaring masama sa atin, okay? Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kaya huwag mo nang isipin yon. Panaginip lang iyon. Pagpalakalma ni Harold sa kapatid, "Opo, kuya." Sagot naman ni Rodel na humihikbi pa. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay pinuntahan na nila ang kanilang kariton kung saan nila iniwan kagabi. Pero nanlumo sila sapagkat wasak na ito at mukhang hindi na makukumpuni pa. Dahil sa nangyari ay hindi na nila alam kung paano kumita ng pera. Pero mas minabuti pa rin nilang pumunta ng palengke para magbaka sakaling may mahanap silang pwede nilang mapakinabangan. Hindi pa man sila nakakarating doon ay may swerte na silang natanggap. Sa dinaraanan nila ay nakapulot sila ng 1,000 piso. Grabe ang tuwa ng magkapatid dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahawak sila ng ganong halaga ng pera. Hindi ba natin iyan ibabalik sa may-ari, Kuya Harold? Hindi na siguro bunso. Kasi unang-una ay napulot naman natin at hindi ninakaw. Pangalawa, hindi naman natin kilala kung sino ang tunay na may-ari. Baka arborin lang ng iba. Pero ang totoo, hindi naman sa kanila. At ang pangatlo, marahil ay bigay sa atin ito ng Diyos para makaraos sa araw na ito sapagkat wala na tayong hanap buhay. Paliwanag ni Harold sa kapatid. Kung sa bagay, sige Kuya Harold, itago na lang natin yan. Pagsang-ayon naman ni Rodel. Pagkatapos nilang magkasundo, ay muli silang naglakad-lakad. Sa isang bangketa ay may nakita silang isang pamilya na halatang hindi pa kumakain. Nagmamakaawa ang mga ito sa mga taong hinihingian nila ng limos, subalit walang pumapansin sa kanila. Sa awa ng magkapatid ay bumili sila ng mga kanin at ulam sa malapit na karinderya. Pagkatapos ay ibinigay nila sa mga nakita sa bangketa. Laki ng pasasalamat ng mga ito kila Harold at Rodel dahil sa pagtulong nila sa mga ito. Sa muli nilang paglalakad ay may nakita silang isang aso na tila imported sa ilalim ng kanal. Umiiyak yon at tila aksidenteng nahulog. Maski mabaho, ay bumaba si Harold para kunin yon. At nang maiahon niya, ay sakto namang dumating ang may-ari. Taos puso itong nagpasalamat sa binata at dahil sa labis na tuwa ay binigyan na sila ng pera, pinakain pa sila nito. Sa buong araw na iyon ay samut-saring tulong, swerte at biyaya ang natanggap ng magkapatid. Nakaipon din sila ng sapat na pera para muling magpagawa ng kariton. Pagsapit ng gabi ay masaya silang umuwi, bit-bit ang mga pagkaing pinamili. Subalit parang nauulit na naman ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi dahil sa angil na narinig nila mula sa gilid ng kalsada. Pero hindi na iyon iisa kung hindi marami na, "Mga aswang! Rodel, takbo!" Sigaw ni Harold sa kapatid. Pero nagulat siya dahil hindi sumunod si Rodel. "Mauna ka na po, Kuya Harold. Haharapin ko lang sila." Matapang na saad ng bata sa kaito. Marahang naglakad palapit sa pinagmumulan ng mga angil na hintakutan. Naman si Harold sa inaasta ni Rodel dahil napakadelikado ng ginagawa nito. Siya pa ang lumalapit sa mga aswang at tila ba isinusuong sa panganib ang kanyang buhay. Pero ganun na lamang ang kanyang gulat nang mula sa madilim na bahagi ng kalsada
ay lumabas ang isang mabalahibong nilalang. Pero patilapon itong bumagsak sa lupa, tirik ang mga mata at wala ng buhay. Maya-maya pa ay lumilitaw na rin si Rodel na hila-hila sa paa ang dalawa pang aswang na pawang wala na ring mga hininga. Pasensya na po, Kuya Harold. Hindi kasi sila mapakiusapan na umalis na lang kaya pinatay ko na lang sila. Sinubukan kasi nila akong sakmalin Paliwanag ni Rodel sa kuya niya na hindi makapagsalita. Inakay na lamang ni Harold ang kapatid pa uwi sa kanilang bahay. Sa may hindi kalayuan naman ay may isa pang aswang na lihim na nakamatyag sa magkapatid. Nanggagalaiti dahil sa nangyari sa kanyang mga kasamaan. Pero maski galit ito ay nagawa pa rin nitong makapagtimpi at hindi umatake bagkus umatras ito at bumalik sa kanilang pugad para sabihin ang nangyari sa kanilang mga kauri. Kaagad na isinumbong ng lalaking aswang ang mga nakitang kaganapan sa kanilang pinuno na tinatawag nila sa pangalang Haring Bartolome na isang mataas na uri ng aswang, isang gabunan. Kaagad na umusok ang ilong ng hari dahil sa mga nalaman. Bukas ng gabi, abangan niyo ulit ang dalawang paslit na yon. Dalhin niyo sila sa aking harapan at ang gusto ko, buhay sila para ako mismo ang magpataw ng pinakamabigat na kaparusahan dahil sa pagpatay nila sa ating mga kauri. Singasing ni Haring Bartolome sa mga kamponyang aswang na kaagad nagsialulungan. Samantala, habang kumakain ng hapunan, ay panay ang tingin ni Harold sa bunsong kapatid. Hindi siya makapaniwala na walang kahirap-hirap na pinaslang ng bata ang tatlong aswang na kanilang nakaengkwentro. Ni isang galos sa katawan o maski man lang sana sa braso si Rodel ay walang makita ang binata. Dito niya naisip na baka ginagabayan ang kanyang kapatid ng mutya ng buwaya na nakuha nito sa pugad ng dambuhalang buwaya. Pagkatapos nilang kumain ay muling kinausap ni Harold si Rodel para masagot ang mga gumugulong katanungan sa isipan ng binata. Rodel, magtapat ka nga. Paano mo pinaslang ang mga aswang at paano mo sila nakita gayong nasa parte kayo ng kalsada na nakakabulag ang kadiliman? Seryoso nitong tanong sa bata. Ang totoo po niyan, kuya, maliwanag ko silang nakikita noong mga oras na iyon at nang malapitan ko sila ay tila kusang gumalaw ang aking mga kamay. Sinakal ko sila sa leeg ng mahigpit. Nagpumiglas sila at sinubukan nila akong kalmutin pero hindi tumatalab ang kuko nila sa balat ko Ewan ko ba pero parang kasing balat ng buwaya ang balat ko ngayon. Napapanganga na lamang si Haring Bartolome sapagkat hindi tumatalab sa bata ang mga kuko ng kanyang mga alagad. Dumadaplis lamang ang mga ito na tila walang nangyayari. Buwisit na batang ito, saan nagmumula ang kanyang lakas at tibay ng balat. Sigurado akong may tangan itong mutya kaya hindi siya basta-basta natitinag ng mga kampon ko. Sambit naman ni Haring Bartolome sa kanyang sarili habang pinapanood ang bata na abala sa pakikipaglaban. Sa dami ng bilang ng mga aswang ay nakakaramdam na rin ng pagod si Rodel. Pero para sa kaligtasan nila ni Harold ay pinipilit pa rin niyang magpakatatag sa laban hanggang sa dumating ang sandaling tuluyan na din siyang bumagsak sa lupa dahil sa kapaguran. Magkagayunman ay hindi pa rin siya magawang sugatan ng mga aswang maski hinang-hina na siya. Malalalim na paghinga ang pinakawalan ni Rodel para kaagad na makabawi ng lakas. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Mabilis na lumitaw sa kanyang harapan si Haring Bartolome. Saka siya ito pinagsisipa ng malakas. Tumitilapon naman ang katawan ng bata sa may hindi kalayuan bago bumagsak sa lupa. Hindi man nakakatanggap ng galos, nalalamog naman ang katawan ni Rodel dahil sa mga pag-ataking iyon. Mas lalo siyang pinanghinaan ng loob nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang kuya Harold. Nang tignan niya ito, ay wala na ang isa nitong braso. Hawak-hawak na ng isa sa mga aswang na abala ng nilalantakan. Kuya Harold, patawad po, hindi kita maipagtanggol. Kuya ko, aniya habang humahagulgol sa pag-iyak. Hindi naman. Makasagot si Harold dahil sa nanghihina na rin ito ng sobra. Sa kabila ng pagdadalamhati
at panghihina ng magkapatid. Napadasal sa isipan si Rodel na sana ay magkaroon ng milagro. Humingi siya sa mutya na nasa kanyang ulo ng isang tulong kahit imposibleng mangyari. Habang nakapikit ang mga mata, ay hindi niya inaasahan na maririnig niyang muli ang mga kaluskos na pamilyar sa kanyang pandinig. Sigurado siyang ang nangmamay. Arin yun ay ang dambuhalang buwaya. Hindi niya siya nagkamali dahil mula sa masukal na parte ng gubat ay lumabas ito. Kaagad nitong nilapa ang mga aswang na inabot ng bibig nito, na kaagad nagkakapira-piraso ang mga katawan. Dahil sa pangyayaring iyon ay naibaling doon ang atensyon ni Haring Bartolome at tinantanan ang paggulpi kay Rodel. Patayin ang buwayang iyan, sabay-sabay niyong lusubin. Utos nito sa kanyang natitirang mga kampon na kaagad namang nagsikilos. Bawat aswang na umaatake sa buwaya ay mabilis nitong inihahampas ang kanyang buntot sa kanila. Kanya-kanya namang tilapon ang mga ito, dahilan para mas lalong magngit-ngit sa galit si Haring Bartolome. Hindi niya alam na unti-unti nang bumabalik ang dating lakas ng batang si Rodel. Dala ng galit ay sumabay ang hari sa pag-atake sa dambuhalang buwaya. Lahat ng nakakalapit at kumakagat dito ay nabibigo dahil sa kunat ng balat ng tinaguriang hari ng ilog. Si Harold naman ay nag-aagaw buhay na dahil sa dami ng dugong nawawala sa kanyang nawalang braso. Sobrang nadudurog ang puso ni Rodel habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Kuya Harold, gagawin ko ang lahat para mabuhay ka. Hindi ako papayag na mamatay ka maski sarili kong buhay ang ibubuwis ko. Umiiyak na sambit ni Rodel sa kamuling ipinikit ang mga mata. Nagkalat na din sa lupa ang mga nagkakapira-pirasong bangkay ng mga aswang na nagagawang lapain ng dambuhalang buwaya. Pati si Haring Bartolome ay hindi nakaligtas sa malakas na paghampas ng buntot nito kasabay ng malakas na pagbalandra nito sa katawan ng isang punong kahoy. Subalit habang tumatagal ay nanghihina na rin ang buwaya dahil doon ay nagawa siyang dumugi ng mga aswang. At ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang magkakakawag. Sa huli ay nalaman ng mga aswang ang kahinaan ng buwaya. Sabay-sabay nila itong pinatihaya at ang iba ay malakas na ibinaon ang mga kukusatian nito. Ito ay nagawa na nilang paslangin ang dambuhalang nilalang. Dahil sa galit ay kinain nila ang mga laman loob nito at nagawa pa nilang paglaruan ang katawan. Sa mga oras na iyon, ay nakabawi na ng lakas si Rodel. Nakatayo na ito at seryosong nakatingin sa mga aswang. Ngayon ay ihahatid ko na kayo. Sa impyerno mga animal kayong salot sa aming mundo. Sa sinabing iyon ng bata ay binalingan siya ng mga aswang, saka siya sinugod ng mga ito ng sabay-sabay. Durugin ng batang iyan, dalhin sa akin ang pugot niyang ulo. Malakas namang sigaw ni Haring Bartolome sa kanyang kinaroroonan. Marahang naglakad si Rodel pero ang bawat hakbang niya ay bumabaon sa lupa ang kanyang mga paa. Nag-uumapaw na kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanya ng mutya. At dahil na rin sa pagkamatay ng dambuhalang buwaya na tagapagbantay nito, mabilis niyang nasasalo ang kamay ng mga aswang na sumusugod pagkatapos ay binabali niya ang mga buto sa kamay ng mga ito. Hindi pwedeng hindi mabalian ang isang aswang na nahahawakan ni Rodel at sa huli ay nagkaroon lahat ng pilay sa kamay ang mga kampon ni Haring Bartolome. Haring Bartolomeg, ikaw na ang susunod. Seryosong sambit ng bata na may halong pang-aasar ang pangalan ko ay Bartolome, hindi Bartolomeg. Peste kang bata ka. Galit namang sagot ng Haring Gabunan saka ito umatake. Pero iniiwasan lamang siya ni Rodel nang walang kahirap-hirap hanggang sa bigyan siya nito ng isang malakas na suntok sa sikmura. Paluluhurin kita sa lupa, mamaya, hambog na hari, pagkatapos kong isa-isahing kitilan ng buhay ang mga kampon mo. Muling saad ni Rodel na kaagad inatake ang mga nag-aalulungang mga aswang na pawang bali ang mga kamay. Walang kahirap-hirap na pinapaslang ng bata ang mga ito, na tanging ang nagagawa lamang ay ang mapasigaw bago bawian ng buhay.
Gamit lamang ang kaliwang kamay ay mabilis na dinudurog ni Rodel ang kanilang mga bungo, dahilan para kumalat sa lupa ang utak ng mga ito. Rodel, kakapatid ko. Mahina namang saad ni Harold na nakangiti pa rin maski na sa bingit na siya ng kamatayan. Nang matapos ni Rodel na isa-isang paslangin ang mga mahihinang aswang lamang para sa kanya, ay bumaling na ito sa Haring Sapu-Sapu ang nasuntok na tiyan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aking mga kampon, dudurugin ki. Hindi na natapos ng hari ang kanyang sasabihin dahil sa bilis ng pangyayari. Nakita na lamang niya si Rodel na nasa kanyang harapan at ang isa nitong kamao ay nakadapo na naman sa kanyang sikmura. Nagdulot ito ng ibayong sakit sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasan ang mapaluhod sa lupa. Gaya ng sabi ko, Haring Bartolomeg, ay paluluhurin kita sa lupa bago ko wakasan ang iyong buhay. Matigas pa rin ang boses na sambit ni Rodel sa kanyang kalaban. Haring Bartolome, huwag kang pakasisiguro, bata. Hindi pa tapos ang laban natin. Pilit na pagsagot ni Haring Bartolome, saka siya gumawa ng konsentrasyon. Dumistansya naman, kaagad si Rodel ng ilang metro, saka pinanood ang kakatwang nangyayari sa hari ng mga aswang. Unti-unti itong naging isang mabalahibong nilalang, matingkad na puti ang kulay, humahaba ang nguso at lumalapad ang katawan. Pati ang mga mata ay mas lalong nanlilisik at mas naging nakakatakot ang mukha. Umusli din ang mahaba nitong buntot at mas lumapad ang mga kuko sa mga kamay at paa. Yun na ang tunay na itsura ng isang hari ng mga aswang na gabunan. Nakakatakot ang napakalakas nitong aura na sumasakop sa buong paligid kasabay ng paghalakak nito ng napakalutong. Ngayon bata, tikman mo ang tunay kong kapangyarihan. Pagkasabi pa lamang niya nito ay gumawa na si Haring Bartolome ng mabilis na pagsugod. Mabuti na lamang at alerto si Rodel, kaya nagawa pa nitong sanggahin ang pag-ataking iyon ng kalaban. Ako naman, hetong sayo. Bumawi ng suntok ang bata pero gaya niya ay nasanggalang din ng Haring Gabunan ang kanyang pag-atake. Halos magkasing pantay na sila ng lakas ng mga oras na iyon. Bawat binibitawan nilang mga atake ay may pambihirang lakas na kaakibat. Naglilikha kasi iyon ng malakas na hangin kapag nagsasalpukan ang kanilang mga kamao. Hindi ako ganon. Kadaling talunin bata. Ikaw ang dudurugin ko ang mga buto. Banta ni Haring Bartolome kay Rodel habang patuloy sa pagbibitaw ng mga pag-atake. Gawin mo, huwag puro sat-sat. Daig mo pa ang babae sa kadaldalan eh. Haring Bartolomeg ka talaga. Sagot naman ng bata na hindi naaalis ang pang-iinis nito sa hari. Bawat suntok nila ay nagkakasalubong. May mga naiilagan din sila pero kaagad din silang nakakabawi sa isa't isa. Hindi nagbabago ang lakas ng kanilang presensya. Parang naghihintay lamang sila ng isang magandang pagkakataon para makapatama. Si Rodel naman ay sadyang makulit ang isipan. Napangiti siya ng bahagya sa kabinuksan ng kanyang opensa. Ang sandaling iyon ang pinakahihintay ni Haring Bartolome kaya hindi na ito nag-aksaya ng panahon pa. Tapos ka na bata, hetong sa iyo. Aniya na nagpakawala na ng pinakamalakas niyang suntok. Pero ang akala niyang tagumpay na siya sa laban ay isa palang pagkakamali sapagkat kasing bilis ng kisap matang nawala si Rodel sa kanyang paningin. Kaya ang naging resulta ay sa hangin tumama ang kanyang kama. Sa unahang pagkakataon ay nakaramdam ng kaba ang Haring Gabunan lalo na nang mahagip ng kanyang mga mata kung nasaan ang bata. Ngayon Haring Bartolomeg, sa iyo ko naman ito sasabihin sa iyo. Tapos ka na, isang pagkalakas-lakas na suntok ang pinakawalan nito na tumama sa tagiliran ng gabunan. Sa tindi ng puwersa ay medyo kalayuan din ang tinalsikan ni Haring Bartolome bago sumubsob sa lupa na nauna ang mukha. Grabe ang pinsalang natamo ng hari sa pag-ataking natanggap niya sa bata. Marahan namang naglakad si Rodel palapit sa kanyang kuya Harold na hindi na magawang magsalita pa. Pagdating niya doon
ay kusa na ding bumagsak ang mura niyang katawan. Kakuya, Harold, hindi ko na kayang ikaw na ang tumapos sa laban. Pagkasabi niyo ni Rodel ay pinalabas niya ang mutya ng buwaya sa kanyang ulo. Gamit ang isipan ay inutusan niya itong sumanib sa katawan ng kanyang nakatatandang kapatid na kaagad namang sumunod. Si Harold naman mula sa paghihingalo ay tila nanunumbalik ang kanyang lakas na mas doble kaysa sa dati. Ang naputol naman niyang kamay na hindi na ituloy na linantakan ng may hawak kaninang aswang dahil sa kaguluhan ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Kusa itong gumapang saka automatikong kumabit sa katawan ng binata na kaagad ding naghilom ang sugat. Sa pagdilat ng mga mata ni Harold ay dito niya nakita si Rodel na wala ng malay. Nakahiga ito sa kanyang tabi na halata. Sa itsura ang matinding laban na pinagdaanan. Humalik muna siya sa noo ng nakababatang kapatid. Saka siya marahan na tumayo. Sakto namang bumabangon na si Haring Bartolome mula sa pagkakahiga sa lupa na halatang ininda ang suntok ni Rodel sa kanyang tagiliran. Paano ka nabuhay? Hindi pwede, patay ka na kanina pa dapat. Anong nangyayari? Nahihintakutang saad nito sa binata. Bakit? Simple lang ang kasagutan, Haring Bartolome. Ipinahiram sa akin ni Rodel ang kanyang mutya para ako na mismo ang magpatuloy ng laban. Kontento na siya na napaluhod ka niya sa lupa, kaya ipinaubaya na niya sa akin ang pagpaslang sa iyo, kaya humanda ka na sa ganti ko. Matapang na tugon ni Harold na napakaseryoso ng mukha. Magsasalita pa sana si Haring Bartolome pero natigilan siya nang biglang maglaho sa kanyang paningin si Harold. Parang nauulit lang ang kaganapan kanina, kaya inaasahan na niyang lilitaw ito sa kanyang tagiliran, kaya kaagad siyang umatras. Pero mali pala ang kanyang mga naging konklusyon dahil mula sa kanyang likuran ay humalakhak si Harold. Huli ka, sambit ng binata sa kanyang malakas na binigyan ng suntok sa bandang tenga si Haring Bartolome. Sa tindi ng lakas ay paulit-ulit na gumulong ang gabunan saka umararo sa lupa ang kanyang katawan. Nanginginig na nakahiga ang katawan nito na halos tumabingi na ang ulo dahil sa lakas ng pagkakasapak dito ni Harold. Gustuhin man niyang tumayo ay hindi niya magawa dahil sa panginginig ng buo biyang kalamnan. Kakaasar, tanging nasabi na lamang niya nang makita ang binata na marahang naglalakad palapit sa kanya at kalmado ang aura. Sa kagustuhang tumayo ay nagawa naman iyon ng hari, pero halos bumaluktot ang mga tuhod nito. Tapusin mo na ako, tapusin mo na ako! Galit na sigaw nito kay Harold pero ngitinian lang siya ng binata sa kanapailing. Kung ayaw ko kasi mas gusto pa kitang pahirapan, may magagawa ka ba ha, Haring Bartolome? Pagkasabi niyo ni Harold, ay muli niyang pinakawalan ang kanyang kamao sa mukha ng hari. Napasigaw ulit ito ng malakas bago bumagsak sa lupa ang katawang hinang-hina na at halos hindi na makagalaw pa. Bibwisit ka. Aniya, pero talagang naubos na ang kanyang lakas kaya wala na siyang nagawa pa ng pagsisipain ng binata ang kanyang sikmura hanggang sa sumuka siya ng dugo. Nang magsawa si Harold sa ginagawa, isinunod niyang binali ang mga kamay ni Haring Bartolome. Pagkatapos ay ang mga paa naman nito at habang nagdurusa ang haring aswang sa sakit na nararamdaman, ay binalikan ni Harold ang kanyang bunsong kapatid. Pinulsuhan niya ito at nang makasigurong buhay pa, ay mahigpit niya itong niyakap. Uuwi na tayo bunso, hintayin mo ako ha, at tatapusin ko lang ang iyong nasimulan. Dahan-dahang ibinaba ni Harold ang ulo ni Rodel, saka nito binalikan ang umiiyak na hari ng mga aswang. Tama na, parang awa mo na binata. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Hindi ko na kaya, ang sakit. Paghingi ng pabor ni Haring Bartolome kay Harold. Sige, tutal pagod na rin naman ako at kontento na ako sa pagpapahirap sa iyo. Kaya, sige na Haring Bartolome. Paalam na. Sa pamamagitan ng pagpilipit ni Harold ng ilang beses sa leeg ng gabunan, ay lumupaypay na din ang ulo. Nitong nakalawit ang dila, tirik ang mga mata na binawian ng buhay.
Sinipasipa muna niya ang katawan ng Haring Aswang at nang makasiguro siya na patay na nga ito ay sa kanya muling pinuntahan ang bunsong kapatid. Kinarga niya sa kanyang braso ang nakahimlay na katawan ni Rodel sa kanila nilisan ang lugar. Pagka-uwi ay kaagad na inihiga ni Harold ang kapatid sa kanilang higaan. Kumuha siya ng mainit na tubig sa kanilang termos. Sa kanya hinaluan ng malamig para sakto lang ang init. Pagkatapos ay binasa niya mula doon ang isang bimpo. Maingat niyang pinunasan ang katawan ng bata para linisan at nang matapos sa ginagawa, ay natulog na rin ang binata sa mismo nitong kinauupuan. "Kakuya!" Naalimpungatan si Harold sa pagtawag sa kanya ni Rodel. Pagdilat ng mga mata ay doon niya napagtanto na umaga na pala. "O bakit, Rodel? Saan ang masakit? May gusto ka bang kainin?" Taranta nitong tanong sa bata. "Buong katawan ko po ang masakit, Kuya Harold. Hindi po ako nagugutom, pero nauuhaw po ako." Tugon naman ni Rodel. "Ganun ba? Oo, sige. Sandali lang ha at kukuha ako ng tubig." Utal-utal na saad ng binata, saka mabilis na naglakad papuntang kusina. Pagbalik sa kwarto na may daladalang isang basong tubig, ay pinainom niya ang kapatid. Inalalayan niya ito sa ulo, sa kanya ito isinandal sa kanyang katawan. Pagkatapos, painumin ay nagpasalamat sa kanya si Rodel. Muli niya itong tinanong kung ano pa ang ibang gusto, pero umiling lamang ang bata at sinabing gusto ulit nitong matulog. Hindi na iwasang makaramdam ng awa ni Harold sa batang kapatid, lalo na nang mapansin niyang hindi nito nagagawang igalaw ang katawan. Maluha-luha niyang pinatulog si Rodel, pero hindi niya ipinahalata. Nang mahimbing na ulit ang bata, ay saka siya nag-isip kung ano ang pwedeng magawa niyang tulong para mapabilis ang paggaling ni Rodel. Pero dahil sa magulo pa ang isipan ng binata, ay wala siyang maisip na paraan. Lumipas ang mga araw na ganun pa rin ang kondisyon ni Rodel. Paralisado ang buo niyang katawan dahil sa matinding laban noong hinarap niya si Haring Bartolome. Sa kabila ng kondisyon ng bata ay hindi naman maawat ang biyaya at swerteng natatanggap ni Harold sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanyang paghahanap buhay. Nang makaipon ng sapat na pera ay ipinaayos niya ang kanilang bahay at nagpagawa ng maliit na tindahan sa harapan. Para mabantayan niya ng husto ang kapatid at maalagaan. Isang araw habang inaasikaso ni Harold si Rodel ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang mutya ng buwaya. Naisip ng binata na nagawa siya nitong pagalingin at iligtas sa bingit ng kamatayan noong naghihingalo siya at dumugtong ang naputol niyang kamay sa kanyang katawan na para bang walang nangyari, kaya posible din na kaya nitong pagalingin si Rodel sa sakit nito. "Tama. Ang bunso, paano mo pala naisalin sa akin ang mutya ng buhaya? Gusto ko sanang ibalik ito sa iyo eh." Tanong ni Harold sa bata pagkatapos nitong mapalitan ng damit. "Hindi ko po alam, kuya. Basta ang natatandaan kong ginawa ko eh. Kinausap ko ang mutya sa aking isipan at nagmakaawa ako na lumipat siya sa iyo para mailigtas ka sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos nun ay bigla na lamang uminit ang ulo ko. At nang mawala ang init, doon na ako walang matandaan pa." Paliwanag naman ni Rodel sa nakatatandang kapatid. "Ganun ba? Sige, susubukan ko," ani Harold. Pero kung ayaw niya po, huwag mo nang pilitin kasi ang isang mutya, kapag gusto nila ang isang bagay o ipag-uutos sa kanila, ay hindi ka po magdadalawang salita sa kanila. Napatango si Harold, sa kanya inumpisahang kausapin ang mutya sa kanyang isipan ng masinsinan. Pumikit siya ng mga mata bago niya sinimulan. Makaraan ng ilang minuto ay wala namang nangyari. Dismayado siyang dumilat ng mga mata saka napatitig ng makahulugan kay Rodel. Umiling din siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sinaway naman siya ng bata dahil sa kanyang naging reaksyon, kaya dali-dali niyang pinunasan ang mga luha. Nang haplusin niya ang mukha ng kapatid, ay nagulat siya dahil bigla na lamang naglabas ng kakaibang liwanag ang kanyang mga palad na katulad ng sa liwanag na nagmumula sa mutya noong una nila itong makita. Nagtataka man ay sinubukan pa rin niyang itapat iyon sa katawan ng bata.
Parang nakukuryente naman ang nararamdaman ni Rodel dahil sa enerhiyang lumulukob sa kanya. Halos 5 minuto din ang itinagal ng prosesong iyon bago natapos. Mataman na pinagmasdan ni Harold ang kapatid. Isa-isa namang iginalaw ng bata ang kanyang mga daliri at sa awa ng Diyos ay nagagawa na niya ito. Isinunod niyang itinaas ang kanyang braso. Pagkatapos ay ibinaluktot ang mga paa sa tuhod. Nang mapagtagumpay ang nagawa iyon ng bata, ay dahan na siyang umupo mula sa pagkakahiga. "Bunso, ayos. Magaling ka na kapatid ko, yehey." Pagdiriwang ng kalooban ni Harold dahil sa matagumpay na pagpapagaling ng mutya sa bunsong kapatid. "Kuya, magaling na nga ako. Nagawa mo po, Kuya Harold." Masaya ding wika ni Rodel na mabilis na tumayo mula sa kama. Kaagad na nagyakapan ang magkapatid na may punong-puno ng pagmamahalan. Natapos ang araw na yon na totoong magaling na. Sa pagdaan ng mabilis ng mga panahon ay mas lalong gumanda ang pamumuhay ng magkapatid. Ang dating mangangalakal na nagtutulak ng kariton, nagkaroon ng munting tindahan, pero dahil sa kanilang sipag na may kaakibat na swerte mula sa mutya, nang buwaya ay naging masagana ang kanilang pamumuhay. Nakapagpundar sila ng sarili nilang lupain kung saan nila itinayo ang medyo may kalakihan nilang bahay. Nakapagpundar ng mga groceries at sariling tambakan ng mga kalakal. May mga tauhan na rin silang sinusweldohan nila buwan-buwan para kahit napapaano mo ay may natutulungan sila na walang trabaho o pinagkakakitaan. Kada Pasko at Bagong Taon ay pinapakain nila ang mga residente sa kanilang lugar para sa kahit ganoong pamamaraan ay maibahagi nila ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Masasabing mga halimbawa ang magkapatid na Rodel at Harold bilang isang huwarang mga tao. May mabubuting puso, kalooban, pagmamalasakit sa kapwa at likas na sa kanila ang makadiyos. Kung may lumalapit sa kanila at humihingi ng tulong, basta kaya nila ay kanila itong ibinibigay. Hanggang sa kasalukuyan ay simple pa ring namumuhay ang magkapatid. Hindi na nakapag-aral si Harold, pero nakapag-asawa naman ito at biniyayaan ng 2 anak. Si Rodel naman ay nakapagtapos sa kursong doktor. Sa ngayon ay may pamilya na rin siya at may isang anak na lalaki. Ang mutya ng buwaya ay nanatiling sikreto nilang magkapatid maski sa kanilang mga asawa ay hindi nila sinabi. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito at sana ay may napulot kayong aral. Magandang buhay sa lahat. Kung nagustuhan nyo ang ating mga kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.